Ikakasal na sana si Regina kay Luke, ngunit bago ito nangyari ay natuklasan ng dalaga ang tunay na pagkatao ni Luke. At dahil sa sakit na nadarama ng dalaga ay lumuwas ng Maynila si Regina upang hanapin ang sarili at magbagong buhay. Kasabay ng pagbabago ng takbo ng kanyang buhay ay nakita ni Regina ang lalaking nagpapatibok ng husto ng kanyang puso. Si Xander. Ang buong akala ng dalaga ay isang simpleng tao lamang. Ngunit nang makita niya ito sa kumpanyang pinagtatrabahuan, ay doon niya natuklasan na anak pala ito ng kanyang amo. Ito ang rason kung bakit pilit niyang binabasura ang kanyang damdamin para sa lalaki. Natakot ang dalaga na maulit muli ang nangyari sa kanila ng dating kasintahan na si Luke. Maraming naghahabol na babae dahil mapera at bukod pa doon ay may itinatago ito sa kanyang kasarian. Ngunit patuloy na kinukulit ni Xander ang dalaga dahil nahuhulog na rin pala ang lalaki sa simpleng dalagang ito at pilit na ipinapaalala ni Xander kung sino talaga siya sa buhay ng dalaga. Kaya-kayang labanan ni Regina ang sinisigaw ng kanyang puso o tatakas na naman tulad ng ginawa niya kay Luke. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang love story ni Regina at Xander. Masayang makikipagkita sana si Regina sa kanyang boyfriend na si Luke. Bago pa lamang sila, ngunit alam ng dalaga na mahal niya ito. Nasa kahabaan siya ng traffic nang tumawag sa kanya ang kasintahan. Babe, let's cancel our date for now. Nagkaproblema sa negosyo. Ang tinig ni Luke sa kabilang linya. Napakunot noo ang dalaga dahil biglaan naman ata ang pag-cancel ng date nila. Babe, tiniis ko ang traffic at siksikan dito sa jeep kasi nga nagtitipid ako at marami pang nagpapapicture sa akin. Tapos, hindi pa pala matutuloy ang ating date? Mahina ngunit mababakas ang disappointment sa tinig ng dalaga. Bakit kasi sumasakay ka pa rin ng jeepney hanggang ngayon? Alam mo naman na isa kang sikat na modelo. Natural lamang pagkakaguluhan ka ng mga tao dyan. Mababakas naman ang irita sa boses ng lalaki. Napatirik na lamang ang mga mata ni Regina dahil pinagsisermonan na naman siya ng kanyang nobyo. Babe, alam mo naman na sanay akong mag-jeep, hindi ba? Kahit isang modelo na ang girlfriend mo ay hindi pa rin naman kayang iwan ang dating nakagawian, sabi ng dalaga. Fine, umuwi ka na, promise babe. Bukas tuloy ang date natin and I have a surprise for you. Malambing muli ang boses ni Luke. Napangiti naman si Regina sa narinig. Isang nagustuhan niya sa lalaki ay ang pagiging sweet nito at mabilis magpalit ng kanyang mood. Okay babe, bababa na lamang ako dito. Mag-ingat ka ha? Nakangiti ng wika ni Regina. Ikaw rin. I love you. Hindi na natapos ni Regina ang kanyang sasabihin dahil pinatayan na siya ng tawag ni Luke. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil sa ginawang ito ng kanyang kasintahan. Ang pinakaayaw niya pa naman sa lahat ay ang pinapatayan siya ng tawag kahit sino pa yan. Para ho, dito na lamang po ako. Walang gana na wika ni Regina sa driver ng jeep. Di ba? Sikat na modelo yon? Bakit nag-jeep? Narinig ni Regina ang kasamahan sa sasakyan. Oo, napakasimple niya at hindi pa maarte ano? Tugon naman ng babaeng katabi doon sa nagsasalita.
Napangiti si Regina sa kanyang narinig. Madaling nawala ang inis niya sa nobyo. Hindi pa rin siya nasasanay sa mga papuri ng ilang tao sa kanya. Hardworking na babae si Regina dahil sa murang edad pa lamang ay nag-iisa na siya sa mundong ito. Maagang naulila ang dalaga. 8 years old pa lamang siya noong sumakabilang buhay ang kanyang mga magulang. High school lamang ang kanyang natapos, ngunit dahil sa kakaibang ganda ay nagkaroon ito ng opportunity na makapagmodelo. Naglakad-lakad na lamang si Regina sa may kahabaan ng daan. Hindi naman siya nagmamadali katulad kanina. Napasimangot ang dalaga noong maalala ang kanyang nobyo nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, kaya mas lalo itong naimbierna. Maya-maya pa'y may nakita siyang waiting shed kaya dali-dali siyang sumilong. Hindi alintana ang siksikan ng mga tao doon. Halos lahat ay nakatingin sa dalaga ngunit hindi niya ito pinansin. Ngunit may isang lalaking nakatayo sa tabi niya. Diretso lamang ang paningin ni hindi nga siya binalingan ng tingin ng lalaking ito. Napataas ang kilay ni Regina. Himala, hindi naman ata ako tinitingnan ng lalaking ito. Sa loob-loob ng dalaga, lihim niyang sinulyapan ang lalaki. Hindi ito matangkad, hindi rin naman pandak. Pero nakatitiyak ang dalaga na gwapo ito kahit nakasuot ito ng shade. In fairness ha, ang gwapo mo. Sigaw ng isipan ni Regina. Nawiwili pa sana ang dalaga sa kakatingin sa lalaki, ngunit pumara na ito ng taxi. Nakaramdam naman ng panghihinayang si Regina dahil feeling niya ay gusto niyang kausapin ang lalaking iyon. Itatako sa kukote ko na ngayong araw na ito ay may hindi pumansin ng beauty ko. Natatawang bulong ng dalaga sa kanyang sarili at pumara na ito ng jeep pabalik sa kanyang inuupahang bahay. Kinabukasan, matapos ang photoshoot ni Regina ay ang boyfriend niya mismo ang sumundo sa kanya sa studio. "Babe, glad you're here." Masayang yakap ni Regina sa kanyang kasintahan. Yumakap naman ang lalaki sa kanya. "Am I late?" Ngiting tanong ni Luke sabay halik kay Regina. "Katatapos lang naman namin ni Mamang, kaya hindi ka late." Nakangiting tugon ni Regina. Napansin naman ng dalaga ang pagsulyap ng kanyang boyfriend sa kanyang baklang manager. Agad naman nag-iwas ng tingin ang binabae at nagpaalam na ito sa kanila. "Let's go, babe. May ihinanda ako para sa'yo." Malambing na wika ni Luke sabay hawak sa siko ng dalaga. Masaya nilang tinungo ang restaurant kalapit sa studio at nagsimula ng kumain. "Anong inanda mo sa akin, Luke?" Excited na tanong ni Regina sa kasintahan kahit nasa gitna pa lamang sila ng pagsubo ng kanilang kinakain. Tumikhim naman ang lalaki, saka umupo ng tuwid. "I am thinking, Regina, what if magpakasal na tayo? Alam kong 2 buwan pa lamang tayo pero sure akong ikaw ang babaeng para sa akin." Ayon pa kay Luke, para namang nagkaroon ng fireworks ang paligid ng dalaga. Mahal niya ang nobyo kaya ganoon na lamang siya kasaya. "Of course, Luke. Papayag ako. Payag na payag." Masayang sabi ni Regina sabay tayo at yakap sa kanyang kasintahan. Ngumiti naman si Luke sabay dukot ng singsing sa bulsa ng kanyang pantalon. "OMG, pinaghahandaan mo talaga ito, babe, ha?" Malawak ang ngiti ni Regina. "Of course. Kumain ka na, uuwi na rin tayo pagkatapos natin dito. Well, getting married soon, maybe 2 to 3 weeks. Simpleng wedding lang naman ang gusto ko and hoping this plan is okay with you." Tanong ni Luke
habang sumusubo ito ng kanyang pagkain at sumulyap lamang sa dalaga. Napamaang naman si Regina sa narinig. Hindi siya makapaniwala na in 2 to 3 weeks from now ay asawa niya na ang unang boyfriend. Babe, makakaya ba natin yan? I mean, sobrang short ang oras. Nagdadalawang isip na tanong ng dalaga. Hindi bongga ang kasal natin, babe, dahil ayaw mo naman ng maraming media, hindi ba? Wika ni Luke sabay tingin sa mga taong lihim na kumukuha ng litrato sa kanila. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang dalaga. May tama nga naman ang kasintahan. Hindi naman sa ayaw niyang ma-expose masyado, ngunit mas gusto niyang maging normal na bride at hindi pinagkakaguluhan. So, what are you trying to say? Sa judge lang ba tayo ikakasal? Tanong ni Regina. Yes, at tanging mga kamag-anak ko lamang ang invited at iba mong malalapit na kaibigan. Is that okay with you? Malambing na tanong ni Luke. Napangiti naman ang dalaga. Alam niyang kapakanan lamang niya ang iniisip ng nobyo. That sounds good to me. Ang importante ay maikasal tayo. Malawak ang ngiti na sagot ni Regina. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging busy ang dalawa. Busy si Regine sa paspasang photoshoot nila ng kanyang manager. Nagpaalam na rin siya sa photographer at manager niya na magbabakasyon muna siya ng mga ilang araw. Bakit, Regina? Sayang naman ang araw natin. Wika ng photographer. Ngunit ngiti lamang ang itinugon ng dalaga kaya napataas ng kilay ang kausap. Tama ba itong aking nakikita? You look so happy, Regina, but natatakot ako sa kasiyahan mong iyan. Seryosong sambit ng photographer. I'm getting married. Mahinang wika ni Regine at ipinakita ang isang simpleng engagement ring. Kanino galing yan? Tanong ng photographer. Ha? Bakit mo tinatanong kung kanino galing? Edi sa boyfriend kong si Luke. Kanino pa ba? Sagot naman ni Regina. Biglang sumeryoso ang mukha ng kausap. Alam na ba ito ng manager mong si Mamang? Maybe. Magkakilala naman sila ni Luke, hindi ba? Kibit balikat na sagot ng dalaga. Regina, I wish you a happy life. I hope mararamdaman mo nga iyan sa boyfriend mo. Thank you. I have to go, okay? May pupuntahan pa ako. Excited na paalam ng dalaga at hindi na pinansin ang pag-iling-iling ng lalaki. Plano ni Regina na puntahan ang boyfriend sa company nito. Sa sobrang excited ng dalaga, imbes na mag-jeep ay pinili nito na mag-taxi para mas mabilis makarating doon sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Hi, Fe! Andito ba si Luke? Nakangiting bungad ni Regina sa assistant ng nobyo. Hello po, ma'am. Yes, andyan po siya sa loob kasama po ng inyong manager. Nakangiting tugon ng babae. Kung ganon, alam na ni Mamang na ikakasal na kami ni Luke. I'm so glad hindi na ako magpapaalam pa. Masayang bulong ni Regina sa kanyang sarili. Noong kakatok na sana ang dalaga ay napansin nitong bahagyang bukas ang pintuan. Alam mo namang hindi ko mahal ang manok mo, Mamang, hindi ba? Napatigil ang dalaga sa akmang pagtulak ng pintuan noong marinig ang sinabi ng kasintahan. Nang lamig ang kanyang buong katawan. Ilang sandali rin ang pagkabato ni Regina sa kanyang kinatatayuan dahil sa sinabing iyon ng kasintahan. Ngunit nakabawi naman kaagad ito noong marinig ang pananalita ng kanyang manager. Kung ganoon, bakit ka magpapakasal sa kanya? Galit na wika ng binabae. For publicity,
Alam mong sikat si Regina sa lahat ng magazines at TV ngayon. Kailangan ko siya upang maging sikat rin. Alam mo namang sa larangan ng negosyo ay kailangan mong maging kilala sa buong mundo, hindi lang sa isang bansa. Wika ni Luke. Napatutup ng bibig ang dalaga. Hindi niya matanggap ang natuklasan. Hindi ako mahal ni Luke? Sa isip ng babae. Look, mamang, it's always you I've loved. Alam mo naman kung kailangan ko ng babae ay anong gamit ng mga modelo mo. Malambing na wika ng lalaki. Hindi nakayanan ni Regine ang nalaman, kaya dali-dali siyang umalis ng building. Aalis siyang hindi malaman ni Luke, total wala rin naman itong alam na pupunta siya. Puwera lamang kung sasabihin ng kanyang assistant. That man. Galit na wika ni Regine sa kanyang isipan. Mabalis na nag-impake ang dalaga at walang ni isa ang nakakaalam sa tunay niyang nadarama. Do you want to be a famous Luke Mendoza? Then, gagawin kitang sikat. Hindi kita sisiputin sa araw ng kasal natin. Gigil na sambit ng dalaga. Nasa Maynila nang marinig ni Regine ang balita na inindyan ang sikat na modelo ang mayamang negosyante. Nagkakagulo ang mga press. Bakit walang bride na dumating? Dahil bago ang kasal, tinawag na mismo ng lalaki ang mga press upang maging sikat at malaman ng lahat na ikakasal ito sa isang sikat na modelo at si Regina iyon. Natawa naman ang dalaga sa kanyang nabasa sa dyaryo dahil ang sabi doon ay siya daw ang may problema. Kahit kailan talaga pa-victim kang lalaki ka. Now, I understand kung bakit ka pumatol sa bakla dahil bakla ka rin pala. Ani ni Regina at pinili ng magpahinga. Mabilis lumipas ang mga araw at hindi na nagmomodelo ang dalaga. Naghanap na siya ng isang disenteng trabaho na hindi related sa social media. Nasa kahabaang traffic ang dalaga nang biglang may nakita itong familiar na tao sa kanya. Nang laki ang mga mata ng dalaga nang makilala ang lalaking nasa kabilang sasakyan. Hindi talaga ako nagkakamali. Siya talaga yung lalaking nakita ko doon sa waiting shade. Sabi ni Regine sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay umusad na ang mga sasakyan at biglang nawala sa paningin ng dalaga ang lalaking kanyang pinagmamasdan. Sa pangalawang pagkakataon ay nakadama ng panghihinayang ang dalaga. Bakit andito siya sa Maynila? He looks like a businessman at ang gara ng kanyang sasakyan, ha? Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Ma'am, andito na po tayo sa XR Enterprises. Wika ng driver pagkarating nila sa isang may kaliitan na building. Salamat po, Manong. Ito po ang bayad. Nakangiti si Regina sa driver. Mag-a-apply ka ba dyan, iha? Mukhang napakahaba ng pila ah. Oo sana, Manong. Nakita ko kasi sa internet na hiring sila. Magbabaka sakali lang po. Abay, good luck ining. Tiyak na makakapasok ka dahil sa taglay mong gandang iyan. Salamat po. Sakto lang po ang gandang ibinigay sa akin ng Panginoon. Pahumble na wika ni Regina sa lumabas ng taxi. Kinakabahan si Regina nang pumasok sa building. Maraming aplikante na nakalinya at halos lahat nakatingin sa pagpasok niya. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. I wish hindi nila ako nakilala. Ang ganda niya, no? Girlfriend kaya siya ng boss dito? Narinig ni Regina na bulong-bulungan ng mga kababaihan. Yumuko na lamang ang dalaga at kinalikot ang kanyang cellphone na dala. Maybe not. May asawa naman yun. Hindi. Yung magiging bagong boss natin. I heard siya na ang mamamahala dito soon sa kumpanyang ito.
Pinagkibit balikat na lamang ng dalaga ang kanyang mga narinig. Mabilis na umusad ang oras at saktong si Regina na ang susunod. Kinakabahan ang dalaga dahil unang pagkakataon niya itong mag-apply sa kumpanya na hindi ganda ang kailangan. At noong makaharap na ni Regina ang interviewer, sinabi niya rito na high school lamang ang kanyang natapos at pagmomodelo lamang ang kanyang experience. "I think it's your day, Miss Bartolome. You're hired." Ngiting wika ng isang katandaan na babae pero maamo naman ang mukha. "Hala, totoo po?" "Yes, dear. At pwede ka nang mag-start next week and you don't have to worry doon sa sinabi mong bago kang salta dito sa Maynila at wala kang pamilya. Maghanap ka na lamang ng malilipatan ng malapit dito at sasagutin na namin ang unang 3 buwan mong renta." Nakangiting wika ng HR. "Yes, ma'am. Thank you so much po talaga." Mangiyak-ngiyak na wika ni Regina na halos yakapin na ang babae. Ngumiti lamang kay Regina ang kausap. Pagkalabas ni Regina sa opisina kung saan siya nagkaroon ng interview ay gusto nitong tumalon. "Ang bait mo talaga sa akin, Lord. Thank you po talaga." Maluha-luhang pagpapasalamat ni Regina sa Panginoon. Naubos ang 1 linggo ng dalaga sa paghahanap ng bahay o boarding house na malapit sa kumpanyang papasukan. At noong gabing iyon ay naghanda na ang dalaga para kinabukasan, unang araw ng kanyang trabaho. Naging maganda ang takbo ng trabaho ni Regina dahil sa angkin niyang talino at ganda. Mabilis lumipas ang panahon at ngayon ay sumahod na ang dalaga. Namasyal ito para i-treat ang kanyang sarili. Ang perfume section mo na ang una kong pupuntahan. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Noong kunin na sana ng dalaga ang paboritong bote nang biglang may naunang humawak dito. Napakunot ng noo si Regina nang balingan ng tingin ang may-ari ng kamay. Nang laki ang mga mata ni Regina dahil ang may-ari ng kamay na humawak sa pabangong nais niya ay ang lalaking nakita niya noon sa waiting shade at siya ring lalaki na nakita niya noong isang araw na nagmamaniho ng magarang kotse. Napasinghap ang dalaga dahil tila kinakabahan siya at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Noong mapatingin siya sa mata ng lalaki, ngumiti naman ang lalaki sa kanya. "Gusto mo to?" Nakangiting tanong ng lalaki. Napalunok ang dalaga, tila naging musika sa kanyang pandinig ang boses nito. Hindi na. Ikaw na rin naman ang nauna." Tugon ni Regina sabay talikod. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Kung magtatagal pa siya sa tabi ng lalaki, ay tiyak mabubuwal na siya. Ngunit minamalas ata talaga ang dalaga sa araw na iyon dahil nakita niya ang lalaking nangloko sa kanya. Si Luke, kasama nito ang dating manager ng dalaga. Nakita si Regina ng mga ito kaya dali-dali siyang tumalikod. Hindi na nag-isip ang dalaga at kumapit na ito sa lalaking iling bisis niya nang nakita, ngunit hindi man lamang niya ito kilala. "What are you doing?" Nagtatakang tanong ng lalaki. Naramdaman ni Regina na nasa likuran na nila ang dalawa kaya mas lalo niyang idiniin ang kanyang sarili sa lalaki. "Nahihilo ako, love. Baka pwedeng umupo muna tayo doon?" Sambit ni Regina sabay tingin sa mga mata ng lalaki. Nagtataka man ang lalaki ngunit nakita niyang may takot sa mukha ng dalaga. Nakuha naman kaagad ng lalaki ang nais na iparating ni Regina. Pasimpleng tumingin ang estranghero sa likuran ng dalaga. Maya-maya pa'y ibinalik niya ang kanyang paningin kay Regina. "Gotcha." Bulong ng lalaki sa dalaga.
Bago pa namalaya ni Regina, ay hinalikan na siya ng lalaki sa kanyang pisngi sa harapan mismo ni Luke at ng dating manager. Nang laki man ang mga mata ni Regine sa gulat, ngunit agad rin itong napapikit dahil lumalim ang halik ng lalaki. Napakapit na lamang siya sa batok nito at tinugon ang mainit na halik sa kanya. Nang maghiwalay ang labi ng dalawa, ay kapwa habol nila ang kanilang mga hininga. Hindi makatingin si Regina sa lalaki. Maya-maya pa'y naramdaman na ng dalaga na unti-unting inaangat ng estranghero ang kanyang mukha. Love, wala na sila. Umalis na at hindi yata nakayanan ang nakita. Pilyong ngiti ng lalaki. Thank you. I'm sorry. No, thank you. Naguguluhang wika ni Regina. Natawa na lamang ang lalaki at ginulo ang buhok ng dalaga. I'm Sander. And you are? Matamis ang ngiti na tanong ng estranghero. Regina, I'm sorry kung nakasama ka sa gulo ko. Nahihiyang wika ng dalaga. Tumawang muli si Sander at hinawakan ang kamay ni Regina. No worries. Mukhang kailangan mo lang kasi ng tulong kanina. And besides, ilang beses ko na bang nakita ang beauty mo? Hindi na kasi ako nakapagpigil kanina kaya hinalikan na rin kita. Iyon lamang kasi ang paraan na alam ko para matulungan kita. Salamat talaga ha. Okay, sige, aalis na ako. Yukong-yuko na wika ni Regina. Wait, pwedeng mamaya ka na umalis? I need your idea kasi. May utang na loob ka sa akin so I guess hindi naman masamang maningil? Nakangiting biro ni Sander sa dalaga. Ah, ganun ba? Taas kilay na tanong ni Regina. Don't get me wrong. Birthday ng mami ko next week kaya kailangan ko ang opinion mo bilang babae kung ano ang dapat kong bilhin pang regalo sa kanya. Please? Napasinghap naman ang dalaga sa narinig. Sinong hindi papayag kung ganitong isang katulad mo ang makikiusap? Sa loob-loob ni Regina. Sige, pero hindi ako sure kung magugustuhan ba ng mama mo ang magugustuhan ko ha? Kasi, di ba magkaiba naman ang test ng mga babae? Sagot na lamang ni Regina. Hindi nito pinahalata kung gaano siya kasaya. Magaan ang kalooban niya sa lalaki. Napakasimple nito. Kahit naka-white shirt at short lamang ito, lutang na lutang pa rin ang kagwapuhan. At higit sa lahat, mahahalata mong mapagmahal ito sa kanyang ina. Thank you and I will treat you later. Masayang wika ni Sander sabay hawak sa siko ng dalaga. Napakislot naman si Regina dahil bigla siyang nakurente sa pagdantay ng kamay ni Alexander sa kanyang balat. At maya-maya pa ay pasimpleng binawi ni Regina ang siko at nauna na itong naglakad. Napangiti naman si Sander dahil feeling niya pareho sila ng nararamdaman ng dalaga. I finally found you now, my lady. Bulong ng lalaki sa kanyang sarili. Isang mamahaling bag at perfume ang binili ni Xander para sa kanyang ina at si Regina ang pumili ng mga iyon. Thank you, ina ha. Wala kasi talaga akong kaalam-alam sa mga ganito. Ngiting wika ni Xander. Napakunot naman ang noo ng dalaga dahil sa ibang pangalan siya tinawag ng lalaki. It's Regine Xander, not Ina. Pagko-correct ng dalaga. Alam ko, I want your name unique at ako lamang ang tatawag sa'yo nun. Ina stands for Regina. Napailing na lamang at napangiti ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit sobrang gaan ng kanyang kalooban sa lalaking ito, gayon ngayong araw niya lamang ito nakausap at nakilala. Let's go, I'll treat you somewhere. Aya ni Xander sa dalaga.
Masayang kumakain ang dalawa sa kilalang kainan. Nalaman rin ni Regina na graduate ng business management ang lalaki. Anong ginagawa mo sa Cebu kung ganon? Nakita kita sa waiting shade noong malakas ang ulan. Nakasalamin ka noon at nagmamadaling sumakay ng taxi. Tanong ni Regina na nagpangiti kay Xander. May business ako noong time na iyon at may susunduin sana kaso lang malas at biglang umulan. Napatango naman ang dalaga sa narinig. Bilisan na natin, may work pa ako bukas. Biglang naalala ni Regina ang kanyang trabaho. Sige, Ina, thank you for your time ha. Sabi ni Xander. No, ako dapat ang mag-thank you sa'yo dahil tinulungan mo ako kanina. Ngiti ni Regina. Well, nagustuhan ko naman. Tugon ni Xander sabay kindat sa dalaga kaya napalo siya nito sa balikat. Noong gabing iyon na habang nakahiga sa kama ay masayang pumikit ang dalaga nang bigla niyang naisip kung bakit siya natakot noong makita ang dalawang taksil, gayong wala naman siyang kasalanan sa mga ito. Dapat nga sila ang matakot at mahiya sa akin. Wala naman akong ginawang mali sa kanila. Bulong ni Regina sa kanyang isipan. Bago pa man tuluyan nilamon ang dalaga ng antok ay may nadiscovery ito. Hala oy, sa tingin ko, mahal ko si Xander. Alam ko ngayon ko lamang siya nakausap at nalaman ang kanyang pangalan. Ngunit nakikita ko naman siya kung saan-saan. Hanggang sa nakatulugan ni Regina ang pakikipag-usap sa kanyang sarili. Kinabukasan ay kabado si Regina habang papasok sa kanyang trabaho. Makikilala na kasi ang bagong boss ng XR Enterprises. Tanging ang HR lamang at boss ang kanyang makakasalamuha, kaya na-excite ang dalaga. Everyone, good morning! Masiglang bati sa kanila ng HR. Good morning din po! Masiglang balik naman ng mga empleyado na kasamahan ni Regina. Today is the last day of our XR Enterprises CEO. Magpapahinga na siya kasama ng kanyang misis at mag-i-enjoy na lamang sila sa kanilang buhay. At ngayon ay ipapakilala ko na sa inyo ang ating bagong CEO, ang nag-iisang anak ng boss, Mr. Xander Recto. Pag-aanonsyo ng HR, sabay palakpakan ng lahat. Pumalakpak na rin ang dalaga at inaantay nito ang pagpakita ng kanilang bagong boss. Only child daw ito kaya lalong kinabahan ang dalaga. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ni Regina dahil ang iniluwa ng pintuan ay ang lalaking kasama niya kagabi. Nakangiting lumabas ang lalaki sa pintuang iyon at lahat ng empleyado ay tiningnan niyang isa-isa. Napatigil ang mga paningin ni Xander kay Regina at tila nangungusap ang kanyang mga mata. Imbis na maging masaya si Regina ay bigla siyang nanglumo. Nagustuhan niya ang lalaki sa akalang simple lamang ito. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niya si Xander. Dahil hindi lamang ito magiging amo niya kung hindi anak pa ito ng may-ari ng kumpanya. Baka katulad lang siya ni Luke. Isang mayamang negosyante pero sobrang sama naman ang budhi. Sa isipan ng dalaga sabay talikod. Napakunot noon naman si Xander nang makitang parang hindi masaya ang babaeng matagal niya nang sinubaybayan. Nagkasiyahan ang lahat pero nasa sulok lamang si Regina. Nagtatrabaho, nag-iisa. Hindi ka ba kakain? Nakangiting tanong ni Xander noong palapit na ito sa lamesa ni Regina. Abo, busog po ako, sir. Hindi nakatingin na tugon ng dalaga. Tumawa naman ng mahina si Xander.
Come on, ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Hindi ba magkasama pa tayo kagabi? Kalimutan nyo na po yun, sir. Ngayon, amo na po kita, kaya wala nang rason na magkalapit pa tayo. Seryosong wika ng dalaga kaya hindi naman kaagad nakasagot si Xander. Naguguluhan siya kay Regina. Sir, kung wala na po kayong sasabihin sa akin, pwede po bang iwan nyo na ako? Kailangan ko kasing tapusin itong ginagawa ko. Sayang naman po ang inyong pinapasahod sa akin kung hindi ako magtatrabaho, hindi ba? Seryosong wika ng dalaga na lalong nagpakunot sa noo ni Xander. Bumuntong hininga na lamang ang binata sabay talikod sa dalaga. Mukhang wala sa mode si Ina. Bulong ni Xander sa kanyang isipan, sabay pasok sa opisina ng kanyang ama. At noong nakaupo na sa napakagandang upuan, ay inisip niya pa rin kung ano ang nagawa niya sa dalaga, bakit tila hindi ito masaya noong makita ang kanyang presensya. Kung alam mo lang, Ina, kung paano ako nangulila sa'yo. Iiling-iling na sambit ng binata sabay kuha ng kanyang lumang wallet. Napangiti si Xander na ang makita ang larawan ng isang super cute na batang babae at isang seryosong batang lalaki. Hindi tuloy maiwasan ni Xander ang magbalik tanaw sa nakaraan. Ang nakaraan nila ni Regina. Habang nasa park si Xander ay may napansin itong batang babae. Nag-iisa at umiiyak kaya nilapitan niya ito at inabutan ng pamunas ng luha. Bakit ka umiiyak? Tanong ng 8 taong gulang na si Xander. Hindi sumagot ang batang babae at patuloy lamang ito sa pagsinghot. Maya-maya pa'y kinuha na rin ito ang panyong inabot sa kanya ng batang lalaki. Alam mo, sabi ng mama ko, pagsa daw ako ay kakain lamang ako ng ice cream. Ayon pa kay Xander sabay upo sa tabi ng batang babae. Sabi kasi ng tita ko, maghihiwalay na raw ang mama at papa ko. Tugon ng batang babae habang patuloy ito sa pagsinghot. Nakaramdam na rin ng lungkot si Xander sa kanyang narinig. Anong pangalan mo at ilang taon ka na? My name is Ina. Tugon ng batang babae sabay pakita ng mga daliri nito kung ilang taon na siya. Tumawa naman ng mahina si Xander. 4 years old ka lang. Ako, ganito na. Sabay pakita rin ni Xander ng kanyang mga daliri. 8 years old na ako. Masayang wika ng batang lalaki. Maghihiwalay na si mama at papa. Mag-isa na lang ako. Saad ni Ina habang nagbabadya na naman ang kanyang mga luha. Huwag ka nang malungkot, Ina. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Ako na ang magiging kasama mo kapag iniwan ka na ng mama at papa mo. Diyan lang ang bahay namin, oh. Pwede tayong magkita dito araw-araw kapag wala akong pasok sa eskwela. Gusto mo ba yon? Tanong ni Xander. Dahil sa tinura na iyon ni Xander ay biglang umaliwalas ang mukha ni Regina. Sige, salamat ha. Ano ang pangalan mo? Tanong ng batang babae. Ako si Sansan. Simula ngayon, magkaibigan na tayo ha? Sige, Kuya Sansan. Masayang tugon ni Ina sabay yakap kay Xander. Mula noon ay magkaramay na ang dalawang bata. At hindi rin naging malungkot si Regina kahit noong tuluyan nang naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil palagi siyang pinapasaya ng batang Xander. At ang park na iyon ang naging saksi kung gaano kalapit ang dalawang bata sa isa't isa.
Kuya Sansan, masaya ba ang mag-aral? Tanong ni Ina. Oo, masaya. Masaya, bukod kasi sa matuto kang magsulat at magbasa ay magkakaroon ka rin ng maraming kaibigan. Nakangiting tugon ni Sander sa tanong ni Ina. Kuya, pwede ba akong sumama sa'yo? Gusto ko rin mag-aral, gusto kong matuto magsulat at magbasa. Ayon pa kay Ina, hindi ka pa pwedeng sumama ngayon dahil baby ka pa. Saka na kapag malaki-laki ka na. Sa ngayon, ako muna ang magtuturo sa iyong magsulat at magbasa. Tugon ni Sander. Pagkalipas ng 2 taon, labis na nalungkot at naiyak si Sander noong malaman nitong puwersahan na kinuha si Ina ng kanyang tiyahin at dinala na ito sa Cebu. Sayang Ina, hindi ka man lamang napagpaalam sa akin. Usal ni Sander. Dahil sa kalungkutan ng batang lalaki, pinilit nitong isubsob ang kanyang sarili sa pag-aaral para kahit papaano ay maibsan naman ang kanyang pangungulila sa nawawalang batang kaibigan. Kapag wala naman itong pasok sa eskwelahan ay pumupunta ito sa dating tinitirhan ni Ina para mangamusta. Wala na akong balita sa kanya, Iho, simula nung kinuha siya sa akin ng kapatid ng tatay niya. Ayon pa sa tiyahin ni Ina na kapatid ng kanyang ina. Pangako Ina, pag malaki na ako at makapagtapos na ako ng aking pag-aaral, magtatrabaho kaagad ako para mahanap kita. Ingatan mo sana ang sarili mo. Bulong ni Sander sa kanyang sarili. Pasensya ka na, Iho. Siya nga pala, sandali lamang, antayin mo ako dito. Maya-maya pa'y nakangiti nang nagbalik sa harapan ni Sander ang tiyahin ni Ina. Ito nga pala ang larawan ninyong dalawa. Kuha ko yan dati noong 4 na taong gulang pa lamang si Ina. Namiss ko rin naman talaga ang batang iyon. Sana ay nakapagtapos siya ng pag-aaral dahil matalino namang bata yung kaibigan mo. Nakangiti ang tiyahin ngunit may himig na lungkot ang pangungusap nito. Masaya namang tinanggap ng batang Sander ang litrato nila ni Ina. Maraming salamat po, tiya, sambit ni Sander. Lumipas ang maraming taon. Nakapagtapos ng kolehiyo ang binata. Masaya siya dahil sa wakas pwede na siyang pumasok sa maliit na kumpanya ng kanyang ama. At noong hahanapin niya na sana ang kaibigang si Regine sa Cebu, ay napanood niya naman sa TV ang kaibigan. Isa na pala itong sikat na modelo kaya hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ang pagkakataon nga naman, napakabait talaga sa akin. Pinadali mo ang paghahanap ko sa aking kaibigan. Nakangiting bulong ni Sander sa kanyang sarili. Excited siya na makaharap muli ang kaibigan na si Ina. Ngunit nag-iba ang kanyang pasya noong makita niyang muli ng personal ang kaibigan kaya pinagmamasdan niya na lamang ang dalaga mula sa malayong dapit. Grabe, ang laki na ng ipinagbago mo mula sa napaka-inosenteng bata. Look at you now. Napakaganda mo, masyado ka ng confident at independent. I missed you so much, Ina. Nakangiti ngunit may lungkot sa tinig ni Sander. Magmula noon ay lagi nang nakasubaybay si Sander sa dalaga. Minsan ay nagsisilo siya sa nobyo nito ngunit wala naman siyang magagawa dahil tiyak niyang hindi siya kilala ng dating kaibigan. Sir, mag-order na lamang ba ako ng makakain ninyo? Sambit ng HR kay Sander. Sa gulat, biglang nakabalik sa wisyo si Sander mula sa kanyang pagbalik tanaw sa nakaraan nila ni Regina. Napatikhim ito at napatingin na rin sa kanyang relos.
Oras na pala ng pananghalian. Kung may natira pa doon sa pagkain natin kanina, pakidalhan mo na lang ako dito para hindi ka na maabalang mag-order pa. Nakangiting tugon ni Xander. Samantalang itong si Regina ay pilit pinofocus ang kanyang sarili sa kanyang ginagawa, ngunit hindi talaga maiwasang mapasulyap ito sa pintuan ng opisina ng kanyang bagong amo. Natapos ang maghapon na hindi na muling nagpakita ang binata sa dalaga. Parang ayaw naman pumasok ng dalaga sa kanyang maliit na apartment. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya nalulungkot. Ang labo naman kasi ng Xander na iyon. Natapos na lamang ang buong maghapon ni hindi man lamang lumapit ulit sa akin. Pagmamaktol nito sa kanyang isipan. Regina, ano ba ang nangyayari sa'yo? Akala ko ba'y nais mong iwasan ang lalaking iyon? Ayaw mo na sa kanya dahil mayaman siya, hindi ba? Dahil takot kang katulad siya ni Luke, hindi ba? Tapos ngayon, magmamaktol ka dahil buong araw hindi siya nagpapakita sa'yo? Tumigil ka nga dyan. Kastigo ng dalaga sa kanyang sarili. Sa inis ng dalaga ay minabuti na lamang nitong matulog ng maaga. Ilang araw pa ang mga nagdaan dahil nga direct boss ng dalaga si Xander ay napilitan itong makitungo ng maayos sa binata. Samantalang itong si Xander ay malayang nagmamatsyag sa dalaga kapag busy ito sa kanyang ginagawa. Subalit, iniiwas naman kaagad ng binata ang kanyang mga mata sa tuwing napapatingin ang dalaga sa gawi ng kanyang kinaroroonan. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Regina noong hapon na iyon noong matanaw na umalis na ang kanyang boss. Hindi man lang kasi siya tiningnan, kinakausap lamang siya ng amo kapag may kailangan itong ipagawa sa kanya. Well, I guess umiiwas na talaga siya ng tuluyan sa akin. Mahinang usal ni Regina habang naghahanda na rin ito para makauwi na. Naglalakad lamang pauwi ang dalaga. Malapit lamang kasi ang kanyang apartment sa kanyang pinagtatrabahuan. Nasa kalagitnaan ito ng paglalakad nang biglang may pumusina sa kanyang likuran. Napalingon ang dalaga at biglang nabuhayan ng dugo noong makita kung sino ang nagbusina. Hindi mapigilan ng dalagang ngumiti. Inaamin niyang na-miss niya na talaga ng husto ang binata. Ina, hop in, kakain tayo sa labas. Nakangiting aya ni Xander. Nang hindi gumalaw ang dalaga ay nalungkot ang binata. Look, Ina, wala na tayo sa office para maging cold ka sa akin. Please, ako pa rin naman ito, ang Alexander na kilala mo. Para namang piniga ang puso ng dalaga, kaya nakangiti ito at dali-dali nang pumasok sa sasakyan. Ano ka ba? Natuwa lang ako at hindi ko naman kasi inasahan na kakausapin mo pa ako, kaya hindi kaagad ako nakagalaw. Sambit ng dalaga habang nagsiseatbelt ito. Umaliwalas naman ang mukha ng lalaki sa narinig. Let's eat. Alam kong pagod ka na. At may sasabihin rin kasi ako sa iyo. Ayokong mag-antay ng ilang araw o ilang linggo bago mo maalala kung sino talaga ako. Seryosong lahad ni Xander. Napakunot naman ng noo ang dalaga sa tinuran na iyon ng binata. I don't understand, Xander. Just wait and see. Sabi ng binata sabay hawak sa kamay ng dalaga. Babawiin sana ni Regina ang kanyang mga kamay ngunit hindi niya ginawa. Hayaan mo nga iyang mga kamay mong hawakan ng lalaking kinagigiliwan mo. Napangiti ang dalaga sa sigaw ng kanyang isipan. Walang mapagsigla naman ng kaligayahan ang binata. Ngingiti-ngiti ito habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga
habang nagmamaniho ng kanyang magarang kotse. Sander, hindi ba delikado mag-drive ng isang kamay lang? Nababahalang tanong ni Regina. Nope, hindi naman mahirap magmaneho, Ina. I thought I am your hero? Nakangiting tugon ni Sander. Mas lalong kumunot ang noo ng dalaga na halos mag-isang linya na lamang ang kanyang mga kilay. Napasingha pa ito sa sinabi ng kanyang amo. Pakiramdam ng dalaga ay may isang kamay na humaplos sa kanyang puso. Biglang nag-init ang kanyang mukha kaya ibinaling na lamang niya ang kanyang paningin sa bintana ng sasakyan. Natawa lamang si Sander sa reaksyon ng mukha ni Regina sabay halik sa likod ng palad ng dalaga. Sa isang mamahaling restaurant, dinala ni Sander ang dalaga. Bakit dito? Mamahalin dito, sira. Nahihiyang sambit ni Regina dahil bukod sa masyadong klase ang mga customer doon, samantalang siya ay naka-uniform pa. Ina, you belong here. Alam mo namang sikat kang modelo, right? Dati yon, hindi na ngayon. Whatever, Ina. Let's sit. You can order anything you like. Gutom na rin naman ako. Walang nagawa ang dalaga kundi mag-order ng pagkain, ngunit sinigurado niyang hindi mamahalin ang o-orderin dahil nakakahiya raw sa kanyang boss. Ina, may balita ka na ba tungkol sa iyong mga magulang? Biglang tanong ni Sander. Do you know my parents? Nagtatakang tanong ni Regina at biglang may naalala rin ang dalaga sa pagtawag sa kanya ni Sander ng ina. Napakatagal ng panahon na hindi niya narinig ang pangalang ina. Simula noong dalhin siya sa Cebu ng kanyang kapamilya ay hindi na siya tinawag ng ina. Nakasanayan niya nang marinig ang Regina dahil ito ang tawag sa kanya ng kanyang kamag-anakan sa Cebu. No, hindi ko sila kilala, Ina. Pero ikaw, kilalang kilala ko. Nakangiting lahad ni Sander. Matagal na tinitigan ni Regina ang kanyang amo. Bigla na lamang ay may nag-flashback sa kanyang isipan, isang batang lalaki na palaging nakaagapay sa kanya, si Sansan. Nang laki ang mga mata ng dalaga nang maalala niya ang kababatang kalaro noon. Sansan? Kuya Sansan? Dilat ang mga matang sambit ng dalaga. Malawak naman ang ngiti ni Sander. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at pinisil ito. I'm glad you remembered me, Ina. Nasaktan ako noong hindi mo ako nakilala. Alam mo bang sinubaybayan na kita simula nung makita kita sa TV? Talaga? Yun bang doon sa waiting shade? Sinadya mo ba yun? Yun ba ang una mong pagsunod sa akin? Bakit hindi ka nagpakilala? Ni hindi mo nga ako pinansin? Nope, hindi yun ang una. Matagal na kitang sinubaybayan. Sa malayo lang ako nagmamasid sa'yo. At yung doon sa waiting shade, sinadya kong magsuot ng sunglasses kahit maulan para hindi mo mahalatang nakatingin ako sa'yo. Medyo nainis din kasi ako sa iyo noong mga oras na iyon. Sinundan kita, nalaman ko kasing may date kayo ng boyfriend mo. Nagtaka nga ako kung bakit bigla kang bumaba ng jeep, kaya bumaba na rin ako sa taxing inuupahan ko. Nauna nga akong umalis sa waiting shade na iyon, ngunit pinagmamasdan pa rin naman kita sa malayo hanggang sa makasakay ka ng jeep. Sinundan pa rin kita hanggang sa bahay mo. OMG, ang daya mo naman. Kung talagang matagal mo na akong minamanmanan, sana nagpakilala ka na lang sa akin. Alam mo bang kailangan ko talaga ng kakampi at karamay? Sa totoo lang, nakalimutan na rin naman talaga kita. Inis na wika ng dalaga. Ang totoo, maraming beses na tayo nagkaharap. Hindi mo nga lamang ako nakikita.
Pero naintindihan ko naman, busy kang tao at malamang nga nakalimutan mo na ako. Iniisip ko na lang na sana isang araw mapansin mo rin ako at maalala. Kaso lang, laging lampas ang paningin mo kung saan ako nakatayo eh. May himig pagtatampo ang tinig ni Sander. Sa tuwa ay napatayo ang dalaga sabay yakap sa binata. Tukmol ka? Siyempre, hindi kita nakilala kasi bata pa ako noon. At pasensya ka na, umalis ako nang walang paalam sa'yo. Bigla kasi akong kinuha ng tiyahin ko. Ayaw ko nga sanang sumama dahil ayaw kitang iwan. Kaso, ano naman ang magagawa ng isang paslit? Natatawang pagpapaliwanag ng dalaga. Alam ko, Ina, na pinilit ka lamang nila. Tama ka naman, wala ka talagang magagawa dahil bata ka pa noon. Nakangiti na rin na tugon ni Sander. Maya-maya lang ay biglang nalungkot ang dalaga. Napansin naman ito ni Alexander kaya hinagkan niya ang mga kamay ni Regina. Huwag kang mag-alala, Ina. Ngayon, nakita na kita at naalala mo na ako. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Pero paano kung kailangan na natin magkapamilya? Hindi naman ata pwedeng magkasama pa rin tayo kung magkaka-girlfriend o magkakaasawa ka na. Mahina na sambit ng dalaga. Sana wala pang nagmamay-ari niyang puso mo. Bulong ni Regina sa kanyang sarili. Ina, simula nang nawala ka, walang ibang babaeng nakapasok dito sa puso ko dahil akupado at pagmamay-ari mo ito. Noong nawala ka, pinangako ko sa aking sarili na hahanapin kita. Mahal kita, Ina. Mahal na mahal. Seryosong nakatitig ang binata sa dalaga habang binibigkas ang mga katagang binitawan. Maya-maya pa'y kinuha ng binata ang kamay ng dalaga at inilagay ito sa kaliwang dibdib para iparamdam sa dalaga kung gaano kabilis ang pintig ng puso noon sa mga oras na iyon. Naramdaman mo ba? Malakas ba? Nakangiting tanong ni Sander. Babawiin sana ng dalaga ang kamay nito, ngunit malakas si Sander. Don't. Please don't. Ina, you have to know na ikaw lamang talaga ang tinitibok nito. Uulitin ko sa iyo, mahal kita at tanging ikaw lamang ang laman ng puso kong ito. Wala nang iba. Sabi ni Sander sabay yapos ng mahigpit sa dalaga. Napaiyak naman sa tuwa si Regina ngunit nanaig ang takot sa puso, natakot ito na muling masaktan. No Sander, hindi pa ako handa. Natatakot ako, hindi ko yata kakayaning masaktan muli. Mahinang usal ng dalaga. Naging seryoso naman ang mukha ni Sander na pati imbagang ang binata sa narinig. Ikinukumpara mo ba ako sa ex-boyfriend mo? Tanong ni Sander. Sorry, Sansan. Hindi naging madali ang pangluloko ng manager at boyfriend ko. Ex-ina. Ex-boyfriend. Alam mo bang nagsisilos ako sa kanya noon? At noong malaman kong may relasyon pala sila ng dati mong manager, ay nagalit ako sa ginawa nila sa'yo. Para gusto ko silang paggugulpihin. Kaso lang, naisip ko, hindi mo pala ako kilala. Baka magalit ka lang sa akin. Mas mainam na rin na ikaw na mismo ang nakatuklas ng kanilang sikreto. Galit na wika ni Sander. Noong walang makuhang sagot sa dalaga ay nalungkot ang binata. Look, Ina, noong nakita ko kung gaano kakasaya sa tuwing kasama mo ang taong iyon, alam kong wala na akong pag-asa. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsubaybay sa iyo kahit nasasaktan ako sa nakikita ko kung gaano mo siya kamahal.
Ganoon nga yata talaga kapag nagmahal ka. Wala kang pakialam kung masasaktan ka. Nakayukong lahad ni Sander. Nakakabinging katahimikan ang namagitan sa dalawa habang binabaybay nila ang daan upang maihatid ng binata ang dalaga sa tahanan nito. Nalilito si Regina dahil marami na ang gumugulo sa kanyang isipan. Wala siyang kaalam-alam na nasasaktan niya noon si Sander nang hindi niya sinasadya. Ngunit sa pagkakataong ito, tiyak ng dalaga na silang dalawa na ang masasaktan dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Regina, kaya mo bang mawala ang lalaking ito na pinakamamahal mo at nagmamahal sa'yo? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili noong malapit na sila sa apartment. Sander, pagtawag pansin ni Regina sa binata. Ina, I understand, pero wag mong asahan na titigilan na kita ha, dahil wala yan sa bokabularyo ko. Nahanap nga kita, hindi ba? Ngayon pa ba ako titigil? Determinado ang tinig ng binata. Pwede bang itabi mo muna itong sasakyan, please? Mag-usap lang tayo. Pakiusap ng dalaga. Kumalma naman si Sander nang marinig ang mahinahon na tinig ng minamahal. Alam ng dalaga kung paano siya pakalmahin. Samantalang noong mga bata pa sila ay siya lagi ang nagpapakalma sa dalaga. Nang maitabi na ni Sander ang sasakyan ay walang pinalampas na minuto ang dalaga. Siya na mismo ang humalik sa kababata. Nagulat man si Sander sa ginawa ni Regina ay pumikit na rin ito at sinabayan na ang tamis at init ng mga halik ng dalaga. Parihong naghabol ng hininga ang dalawa nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Tila uhaw na uhaw sa halik ng isa't isa. Pinagdikit ni Alexander ang kanilang mga noo saglit, maya-maya pa'y hinahalik-halikan na nito ang mga labi ni Regina. Do you accept my love for you, Ina? Malambing na tanong ng binata. Well, hindi naman siguro bawal na maikasal sa aking boss, hindi ba? Nakangiting tugon ng dalaga. Nang laki ang mga mata ni Sander sa narinig. Ibig mong sabihin, magpapakasal ka sa akin at hindi doon sa ex-boyfriend mong mayaman? Tumawa si Regina sabay kurot sa tagiliran ng kababata. I expect my boss to marry me, so sorry na lamang sa kanya. Nakangiting tugon ni Regina dahilan upang mapasigaw ng malakas si Sander. Thank you, baby. Thank you. I love you so much. Nagbunga na rin ang kasusunod ko sa'yo. Ipinapangako kong hinding-hindi ka magsisisi na ako ang pinili mo. Punong-puno na pagmamahal na wika ni Sander sabay halik muli sa dalaga. Mabilis kumalat ang balita na ikakasal na si Regine at Sander. Masayang-masaya rin ang pamilya ng binata at kumontak pa sa kanila ang magulang ni Regine. Gustuhin man magalit ng dalaga sa kanyang mga magulang ngunit hindi niya ito magawa. Sa isip niya'y kung hindi siya iniwan ng mga ito, malamang ay hindi niya nakilala si Sander ngayon. Inimbitahan rin ng dalaga ang kanyang dating manager at nobyo. Ngunit hindi sumipot ang mga ito. Tanging sulat lamang ang kanyang natanggap mula dito. Sulat na humihingi ng tawad at pakiusap na huwag nang ikalat ang tunay na dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanilang kasalan. Napakamakasarili ninyo talaga. Hindi na baling ako na ang lumabas na masama, wag lang kayo. Ibig sabihin, sinabi ni Fe sa inyo na pumunta ako ng opisina mo. Nalaman ko tuloy ang inyong sikreto. Nakangiting sambit ni Regina. Natawa naman si Sander sa reaksyon ng kanyang asawa.
Masayang masaya si Regina sa piling ni Sander. Ganoon rin si Sander na buong pusong pinagyayabang na ang babaeng mahal niya mula noon ay asawa niya na ngayon. Hindi nagsisisi si Ina na hindi tumakbo palayo kay Sander dahil ibang-iba pala talaga ito kaysa dating kasintahan na si Luke. Naging masaya na rin si Regina para sa dating manager at kasintahan nito dahil kung hindi niya sila nahuli, hindi niya sana nakitang muli si Sander na tunay pala na nagmamahal sa kanya. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa channel na ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!